Ang karugto ng nakaraan, habang sila ay nasa opisina ng mayor, habang nakaupo si Lawyer Joe, dumating ang ating bida kasama ng isang lalaki, sinabi ng mayor sa kanyang isipan, Assemblyman Yang Wusok, ang lalaking ito ay kakaiba ang ugali niya sa dati, at kahit papaano mas bumuti siya. Tila ba ito ay kinabahan, pinagpawisan ito at sinabing, ano ang ibig sabihin nito, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, at sabihin nyo na ang dapat mong sabihin. Ako ay abalang tao, tumawa si Lawyer Joe at sinabi, hahaha, sigurado ako na ikaw yun. Ang paglustay ng slush funds, at nagtatakbuhan ng suhol dito at doon. Tumingin ang mayor at galit na sinabi kay Lawyer Joe, Director Joe. Tignan mo yan sinasabi mo, anong sinasabi mong panunuhol? Mayroon ka bang pruweba? Ngumiti ang lalaking si Yang Wusok, at sinabi, may nangyari bang ganyan? Panunuhol sa panahon ngayon, at ito ay maaaring maging isang malaking problema. Tila ba tumanggi ang mayor sa mga paratang nito, at sinabi, Gentlemen, tungkol saan ba ito? Tinatakot niyo ba ako ngayon? Sinabi ng ating bida, ito ay hindi isang pagbabanta, ito ay isang pag-atake sa mga katotohanan. Agad pinagpawisan ang mayor at sinabi, ano, at sino ka ba? Ngumiti ang ating bida, at sinabi, anong ibig mong sabihin na sino ako, hindi mo pa ba alam? Ako lang naman, ang pinuno ng pangkat ng paglilinis ng basura ng lungsod ng Jiangsu. Galit na sinabi ng mayor, anong sabi mo, baliw ka ba? Bakit ka pumunta dito? Lumabas ka na, umalis na kayo sa opisina ko. O, tatawag ako ng pulis, naupo ang ating bida at sinabi, mga pulis ba kamo? Mabuti at salamat kung gagawin mo yan. Nailigtas ako sa gulo. Ano? Sigaw ng mayor, sinabi ni Lawyer Joe. Hi Gian, habang ginagawa mo ito, tumawag ka na din ng ilang reporter, para sabay-sabay na nating gawin ito. Ngumiti naman si Yang Wusok at sinabi, ayos lang ba na tawagan ko sila? Medyo marami akong kilala na reporter sa Yoido. Ikaw, sabi ng kabadong mayor, maya-maya pa ay ini-on nito ang tila audio recording sa telepono, at ni-loudspeaker niya ito, matapos ay inilapag ito sa gitna ng lamesa. Hahawakan ko ito ng 5. Agad pinagpawisan ito ng malapot at kabadong sinabi sa kanyang isipang. Naku, lagot na, isang audio recording, tapos ay hahawakan kita mayor ng Jiangsu City. Naku ang aking assemblyman salamat, hindi ko malilimutan ang pabor na ito, kahit na humantong pa sa kamatayan. Mas mabuting huwag na, at huwag kang manggahas dahil lang sa naging mayor ka. At ikaw ang aking alipin magpakailanman, syempre. An Hyogen ako si Assemblyman O, at walang hanggang lingkod ni Jokeyok. Ding-a-ling, napangga nga ang mayor sa mga narinig. Tahimik lang nakinig ang ating bida, at maging si Lawyer Joe. Maya-maya pa ay natawa si Lawyer Joe, hahaha, may gusto pa bang makarinig? Mayroon pa akong usapan na kasama si Choi Sang-guk. Agad huminga ng malalim ang mayor, muling sinabi ni Lawyer Joe, sa isang paraan o iba pa. Ang pera na ibinulsa mo, mula sa pakikialam sa interes ng mga nag-i-invest. At lumagpas ito sa ilang bilyon won, lalong naging kabado ang mayor. Muling sinabi ni Lawyer Joe, ilang bilyon mula sa City Hall ng construction budget. Namutla ito, at isa pang bilyon mula sa paggawa ng kalsada. Habang nakangiti ang ating bida, maging ang lalaking si Yang Wusok, ay bahagyang nakangiti muling sinabi ni Lawyer Joe, isa pang bilyon mula sa paggawa ng kalsada. Naku naman, nabubuhay ka sa bilyones, naningkit sa gigil ang mata ng mayor at sinabi, kayong lahat pinagkaisahan niyo ako. Galit na sinabi ni Lawyer Joe, bantayan mo yang bibig mo, bastos ka, bago kita itapon sa kulungan ngayon din. Sinabi naman ni Yang Wusok, wow, mayor ang sagana mo, mayroon ba talagang ganoon karami sa maliit na bayan na ito? Dapat naging mayor na lang ako imbes na congressman. Sinabi naman ng ating bida, Mayor, wala nang silbi, ang pag-alis mo dito, at balita ko marami ka ring problema sa mga babae, titingnan natin iyon bilang isang usapin ng personal na pribado. Kinuha mo pa ang iyong mga pamangkin pati ang trabaho sa mga pampublikong kumpanya sa kaakibat ng lungsod. At hindi rin namin gagawing issue yan, agad nagtaka ang mayor, hindi niya maintindihan kung ano ang mga plano ng mga ito, agad siyang nagtanong, kung bakit kahit ito ay napangga nga sa takot, ngumiti ang ating bida, na tila may hawak itong envelope, at sinabi,
dahil sa ngayon kahit sino sa posisyon mo ay gagawa pa rin ng parehong mga bagay. Nilapag nito sa lamesa ang envelope. Ito ang content na nahack mula sa kanyang computer gamit ang Vladimir technology. At muling sinabi ng ating bida, ito ay isang listahan ng lahat ng mga illegal na aktibidad na nagawa mo sa ngayon. Paglaanan mo ng oras na tignan ito kapag nagkaroon ng pagkakataon. Natawa pa ang ating bida nang sinabi, ito ay magiging mas kawili-wili kaysa sa isang mukbang na drama sa umaga. Tila ba ang mayor ay nawalang na ng pag-asa, yumuko ito at sinabi, ano ba ang gusto mo? Sumeryoso ang ating bida at nawala ang ngiti at sinabing, ginagarantihan namin ang iyong mga termino bilang alkalde. Napatingin ang mayor at sinabi, hindi ko maintindihan ang ibig mo sabihin. Sinabi ng ating bida, hahayaan ka namin tapusin ng maayos ang iyong termino at karangalan sa pagreretiro. At dapat makatanggap ka rin ng medalya, sinabi ng mayor, kahit pawisan ito, nagpapasalamat ako doon, ngunit matalino ako. Sabay sabi sa isipan, ano ba dito sa lupa ang kanilang binabalak? Sinabi ng ating bida, gawin mo na lang yung ginawa mo para kay Assemblyman Ojuhyuk, ano, gulat na sigaw ng mayor, ipangako mo ang iyong sarili kay Assemblyman na si Yang Woo-sok dito, at simula ngayon magkatrabaho na kayong dalawa. Madali lang di ba? Hindi tulad ng isang beses o dalawang beses na hindi mo nagawa ito. At sumangguni ka kay Assemblyman Yang Woo-sok, sa lahat ng mga gawain sa lungsod, simple lang di ba? Nang lalambot na sumang-ayon ng mayor at sinabi, naintindihan ko, sige gagawin ko yun. Sinabi pa ng ating bida, huwag mo kaming ipagkanulo sa anumang pagkakataon, kaya kung ako sa iyo, itikom mo ang iyong bibig hanggang sa mamatay ka, katulad ng nasa city, na si Councilman Hong Jang-hyuk. Tulad din ni Park Dae-chul mula sa istasyon ng tren. At katulad din ni Assemblyman Oh Joo-hyuk, ngumiti ang ating bida at inilahad ang kamay. Hindi ka mawawala sa isang pagkakataon, wala nang magawa pa ang mayor kundi sabihin ang inuutos nito at sabay sabi, gagawin ko ang aking makakaya. Muling lumabas ang boses at sinabi, nakakuha ka ng Dark Karma Points. Samantala, sa TS Department Store, ang ibang department store sa Gangnam ay hindi man lang nakarehistro. Kung ikaw ay magbebenta ng isang bagay ay maaari ring idirekta ito sa iyong mga kaakibat, hanggang nagsipasukan na ang mga customer sa department store, maligayang pagdating customer, mahal namin mga customer, ang Gangnam ay ang sentro ng ekonomiya ng South Korea, at kahit nasa isang pandaigdigan na upper class. Ang mataas na uri ng pagkonsumo ay mananatiling hindi magbabago. At lahat ng mga katiwalian sa lungsod ng Gwangju ay malinis na. Ibinaksak ang isang alkalde, at ang iba ay otomatikong mapupunta sa linya. Ang lalaking si President Song, ay sumuko sa mga pagbabayad sa mga konstruksyon na gumuho, at ang kumpanyang nangangasiwa at mga kaugnay na kumpanya ay nahaharap sa demanda na parehong kasong sibil at kriminal. At ngayon lahat ng bagay sa Gwangju City ay tumatakbo na ng maayos. At mula sa mall at sa loob ng store, napapasok sana ang mga tao, napatingin sila sa isang lalaki na tumitingin ng items, para bumili. Sinabi ng isang lalaki, aba, sino ba yun? Sabi pa ng isa, siya ba ay isang bagong artistang lalaki? Hindi ko pa siya nakita dati. Ang gwapo naman niya. Siya ba ay isang modelo? Agad nagulat ang ating bida nang tinawag siya ng isang salesman, at sinabi, customer, napatingin ng ating bida, muling sinabi ng salesman at sinabi, hindi mo dapat hawakan ang produktong iyon nang walang ingat. Ito ay isang limitadong edition, at kung ito ay masisira, tayo ay magkakaproblema. Sinabi ng ating bida, pasensya na, ngunit, hindi ba kailangan kong subukan ito at hindi para magdesisyon kung bibilhin ko ito o hindi? Inis na sinabi ng salesman, mukha kang estudyante. Kakayanin mo ba kung magasgasan mo ito? Ngumiti ang ating bida at sinabi, sa tingin mo ba mukha ba akong mahirap sayo? Galit na sinabi ng lalaking salesman, hindi mo ba alam, na mayroon mas mabuti kaysa sa kahit sino, sir? Tila hindi nagustuhan ang sinabi ng salesman sa ating bida, galit na sinabi, ano? Anong sabi mo? Sinabi ng salesman, mukha kang nagtatrabaho sa isang bar. Matapos ay bumuga ito ng hangin at muling sinabi, sinisira mo ang umaga ko. Sabay talikod nito, at iniwan ng ating bida, pigil ang inis ng ating bida at sinabi sa kanyang isipan, ano daw, nagtatrabaho daw ako sa isang bar. Agad pumunta ang ating bida sa customer service.
Nadatnan niya dito ang babaeng nakaupo sa isang office table. Bahagyang nagulat pa ang babae nang dumating ang presensya niya na tila nakasimangot. Ha, ano po ang maitutulong ko sa isang customer? Bahagyang inis na sinabi ng ating bida, hindi ko gusto ang serbisyo ng department store dito, grabe. Paulit-ulit na pumapasok sa ating bida na isa siyang host bar na nagtatrabaho. Agad sumagot ang babae na nasa customer services, at sinabi, patawad po, mister, may problema po ba? Ngumiti ang babae at sinabi, kung nakaranas po kayo ng anuman abala, sabay sinabi sa isipan ng babae, bakit ganun ang tingin niya? Sinabi ng ating bida, maaari ba akong bumili ng gift certificate? Agad tumawa ang babae, opo, pwede naman po. At para po sa pagbili ng higit sa 1,000,000 won, maaari kang makuha ng 50,000 won na gift certificate, sinabi ng ating bida, gusto kong bumili ng 100 sa 100 million won. Agad napaangga nga ang babae at sinabi ano po, tila ang ating bida ay nagmistulang goko sa paningin at galit na sinabi, hindi, ibigay mo sa akin ang lahat ng gift certificate sa department store na ito, ano pa hinihintay mo? Nahihilo na ako, kaya bilisan mo na ibigay mo sila sa akin. Napalaki ang mata at napaangga nga, ang babae, at sinabi, customer, sir, hindi pa po ako nakakita ng 100 million won. Ito ang aking subsidiary department store, at ito ay ganap na hindi ko talaga kaya at hayaan itong gumuho. Samantala sa isang sikat na luxury store ng relo, sinabi ng ating bida, bigyan mo ako nito, at ito rin, at yun pa. Opo sir, idadagdag ko ito sa listahan, sinabi ng ating bida, hindi na yun kakailanganin pa. Ibigay mo sa akin ang lahat ng nakadisplay hanggang sa dulong iyon, napansin ito ng salesman kanina at agad nagulat ito. At hindi ko karaniwang gustong itapon ang aking timbang, ngunit biglang nagsalita ang lalaki na tila isang manager, at sinabi, gayunpaman, dapat mong subukan ang mga ito bago bumili. Bahagyang sumulyap ang ating bida sa lalaki, at sinabi hahaha. May nagsabi sa akin na huwag hawakan ang mga bagay na walang ingat. Sabay sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na kapangyarihan, at sinabi niya sa akin, na para daw akong isang host sa isang bar, hindi ba nakakainis? Agad namutla ang lalaking salesman, na alam niya na siya ang tinutukoy nito, sabay sinabi ng manager, ano, hindi, sinong nagsasabi ng ganyan kabastusan? At ang pangunahing kagandahan ng loob at dignidad ay palaging tama, mabilis na lumapit ang salesman at agad na yumuko. At sinabi, I'm sorry po sir, patawarin mo sana ako, at hindi ba minsan ang karakter mismo ang pinakamahalaga at ang mahalagang luxury brand? Noong ika-4 ng Nobyembre, 2008, nahalal na Pangulo si Obama na nagtagumpay laban sa kanyang kalaban, na si Jack McCain. At mula sa opisina ng lore, sa malaking screen ng ating bida, makikita dun si Mr. Robert, at si President Obama. Sinabi ni Mr. Robert, boss, nirerespeto kita, sabihin mo nga sa akin kung paano mo nahulaan ang mga resulta ng halalan, o, hindi ito nahulaan na sino man. At si Pangulong Obama, naisip na siya ay nakatakda na maging panalo pa rin, hindi niya dapat kalimutan na nanalo siya sa tulong ng isang tao, sinabi ng ating bida, dapat silang gumawa ng isa pang hula, ngumiti ang ating bida at itinaas ang hintuturo. At sinabing, si Pangulong Obama ay magtatagumpay din siya sa muling pagkahalal, pagkatapos ng paghahalal ng Amerika ay ito ang unang black na Amerikano na presidente. At ang halaga ng palitan ay tumaas ng walang humpay, at bumaksak ang halaga ng Korean won, sinabi muli ni Mr. Robert. Boss, nakatanggap kami ng tawag mula sa White House, at oras na para umani ng napakalaking benepisyo para sa pagsuporta kay Mr. Obama. Sinabi ng ating bida, ang regalo ba ay kasiya-siya? Sinabi ni Mr. Robert, oo, mas mapagbigay rin kaysa sa inaasahan ko. Muling sinabi naman ni Mr. Robert, hindi kasama ang Departamento ng Estado at ito ay depende, at pinaglaanan kami ng 2 posisyon sa gabinete. 5 slots para sa mga nangungunang diplomat at hindi kasama ang China at Japan, at 5 promotion para sa mga generals. At sa kaparehong oras, binigyan kami ng 3 appointment para sa mga direktor at senior secretaries. Napaisip ang ating bida, sinabi ni Mr. Robert, may iniisip ka ba? Sinabi ng ating bida, at para sa shale gas at iba pang pamumuhunan sa enerhiya,
Maaari ba na magtalaga ka ng isang kalihim sa enerhiya? At sana ay sigurado masisigurado mo, ang posisyon ng kalihim ng Homeland Security, at gusto ko rin itanim ang ating tao bilang ambasador sa Korea. Ngumiti si Mr. Robert at sinabi, katulad ng inaasahan ko sa iyo boss, naisip mo yan, at ipapadala ko sa iyo ang listahan ng mga rekomendasyon sa lalong madaling panahon. Biglang nagsalita ang boses, ding, nabigyan ka na ng napakalaking halaga ng mga puntos ng karma, at para sa paglikha ng isang pinuno sa mundo. Samantala, sa Tel Aviv Yafo, Israel, sa isang gusali, ang dahilan sa mga pondo ay hindi karaniwan sa nakalipas ng ilang buwan, ito ba ay seryoso? Parang mas maraming pulot ang nawawala sa amin kaysa sa inaasahan namin na masipsip, ang dami na nating pinag-uusapan. Sinabi ng lalaking balbas arado, humigit kumulang $3 trillion sa exchange rate at futures. Sinabi ng nakahud, sino kaya yun? Sa sukat ay hindi ito ang pagkakasunod-sunod. Sa Japan marahil ay walang lakas ng loob, na subukan ito. Sinabi ng nakahud na puti, maaari bang kay Uncle Richard's funds? Parang hindi rin po sa pondo ng senador, muling sinabi ng nakabelo na puti. Pagkatapos, dapat ay si Chanyoy. Sinabi ng lalaki balbas arado, nang matrace namin ang IP ng kainahinala, humantong ito sa Hong Kong, napaisip ang babaeng may belo. Ang mga lalaking ito, ngayon ay bukas na sila sa pagbaluktot ng kanilang muscle, dapat nating patuloy na manood ng kaunti pa. Sinabi ng nakabelong puti, binabantayan mo ba si Robert Ryan? Sumagot ang lalaking balbas arado at sinabi, opo, bagamat hindi mahuhulaan ang kanyang mga pamamaraan sa pamumuhunan. Pinapanatili niya ang legal na katayuan, at ang kabuuang profit na nagawa niya sa ngayon ay humigit kumulang $700 billion. Sinabi ng may bilong puti habang nakatingin ito sa wall glass, naaalala ko ang kasabihan ng Chinese. Ginagawa ng oso ang trabaho ngunit kinukuha ng may-ari ang pera, sinabi ng lalaki, ito ay inaasahan na pagbabago. Siguro mas mabuti kung hihigpitan ang aming pagbabantay. Sinabi ng nakabilong puti, sa halip dapat ay gawin siyang kaibigan, hindi ba siya ay isang bihirang investment genius sa panahon ngayon? Muling sinabi ng lalaking balbas arado, sige, gagawin ko ang lahat para maging malapit ang relasyon namin sa kanya. Muling sinabi ng nakabelo, hindi nawawala ng pag-asa ang taong ipinagkatiwala sa iyo at ang gawaing ito, at ito ay hindi mo dapat biguin, opo. Dapat kong tuparin ang mga utos ng Barts ng buong katapatan. At mula sa asul na langit muling sinabi ng nakabelo, ang lupang dinadaluyan ng gatas at pulot na ipinangako ni Yahweh. Ay hindi dumarating ng libre, sumasa inyo nawa ang biyaya ni Yahweh. Hudyat na pinutol na ng may belo ang kanilang usapan, samantala, sa Korea, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa isang kainan, maririnig ang maingay na nag-uusap. Wow, nakaiwas talaga kami ng bala, kung nakuha natin si Lemon, nakakatakot isipin, naku. Sino bang nakakaalam na malulugi si Lemon, mula sa isang mahabang lamesa, habang nag-uusap ang apat na lalaki. Sinabi ng isang lalaki, siguradong swerte ang VIP natin, at maging ang protesta ng kandila ay napatayo ng tag-ulan, at ang Grand Canal Project ay tahimik na pinalitan ng pangalan sa Four Rivers na proyekto. At ngayon sa sitwasyon na ito ni Lemon, sinabi ng lalaking si Jiang Manso, na nakatawa, lahat ng ito ay salamat sa ating matalinong Big Brother, hindi ba? Siya ay si Jiang Manso, ang unang ministro ng diskarte at pananalapi, isang mas maimpluwensyang manlalaro ng kapangyarihan kaysa sa punong ministro. Nakatawang sinabi ng lalaking si Choi Sang-ok, Manso, gawin nating mabuti. Alam mo naman na ikaw ang unang ministro at madiskarte sa pananalapi, di ba? At siya naman ay si Choi Sang-ok, 2008, Korean President of Korea, Japan. Parliamentarians Union, at ang nakababatang kapatid niya ay ang presidente, sinabi ng lalaking si Manso, dapat din nating itulak ang 848, si Jiang Manso, nanguna sa pagpaplanong ng 848 na Vision President Choi Byung-bak's economic na motto. Ang taonan 8% na paglago ng ekonomiya at $50,000 bawat profit ng kapital sa loob ng 10 taon. At naglalaman ito ng hindi makatotohanan layunin na mag-iisa sa 8 pangunahing kapangyarihan sa mundo. Sinabi ni Choi Sang-ok, huwag kang sumusobra, hindi na tayo umuunlad na bansa,
Paano mo masisiguro ang 8% na paglago? Ito ay hindi makatotohanan. Ang mas mahalaga, humalakhak muna ito bago sinabi, simula ngayon ay hindi na pwede bumaba pa ang budget ng ating nasasakupan. Hahaha, paano pa ako tatanggi? Sinabi naman ni Manso, kailangan ko ring malaman kahit anong oras. Hahaha, kailangan nating magsemento ng mga bagong kalsada at magtayo din ng daungan. At kahit ano, gusto mo Big Brother, pwede lahat. Natutuwang sinabi ni Choi Sang-ok, hehe ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ko si Manso. Sinabi ni Manso, burahin ang lahat ng bakas ng mga nakaraan administrasyon, at kalimutan ang pamamahagi. Kailangan munang umunlad ang mga negosyo, muling sinabi ni Choi Sang-ok, ikaw ay ganap na tama buburahin ko ito ng mas mabilis. At muling sinabi, at anong mangyayari sa TS Group, sinabi ni Manso, pasensya na lang sa kanila, nakatawang sinabi ni Choi Sang-ok, maraming reklamo mula sa ibaba kamakailan lamang. At kuripot sila sa allowance, sinabi ni Manso, ipapatawag ko si Chairman Ha, minsan. Muling sinabi ni Choi Sang-ok, kung madamot sila sa political funds, wala silang silbi, lahat ng ito ay para sa kapakanan ng bansa. Muling sinabi ulit ni Manso, tama ka, nararamdaman ko na kailangan ng babala kahit isang beses. At nabalitaan ko na ang TS, sponsor ay isang investment wizard na mahusay sa Amerika, kaya kung ganon ay i-pressure siya ng nararapat. Sinabi ni Choi Sang-ok, alam mo na mahina ang VIP pagdating sa Amerika, kinabukasan. Sa gusali ng ating bida, nakaupo ang ating bida sa kanyang table office, nakabukas ang kanyang laptop, habang pinanood niya ang isang lalaki sa screen, habang lumalalang ang krisis sa pamamahala ni Freddie Mac, nauunawaan na ang federal na pamahalaan ay isinasaalang-alang, ang pagkoneksyon ng mga publikong pondo at pagkuha ng mga bahagi. At hindi lang yan, pati si Fannie Mae ay nagpapakita ng seryosong senyales ng pagkabangkarote. At nagsisiwalat ng hindi kilalang pinagmula ng Wall Street, na humihingi sila ng pampublikong pondo. At ang mga Amerikano bago ay medyo kawili-wili kamakailan, at ito ay isang niligpit na laro. Habang patuloy sa pagtitig at pakikinig, ang ating bida, tila ito ay napapaisip. At ang lahat ng balitang kumakalat ngayon ay pawang mga usok lamang. At dalawang pangunahing kumpanya sa pananalapi ng Amerika na nagdadalubhasa sa mga pagkakasanla ng pautang. Si Freddie Mac at si Fannie Mae, at si Freddie Mac, ay nagmula sa Federal na Home Loan Mortgage Corporation, at si Fannie Mae naman ay ang hinalinhan ng Federal National Mortgage Association. At ang dalawang kumpanya na ngayon ay sumusuporta sa higit sa 7,000 trillion sa mga sanlaan habang tumataas ang halaga ng palitan. Ay malinaw na kakaibang mga nilalang sa sinumang tumitingin sa ilalim. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ito ay isang pagsasabuatan, habang nakaupo ang ating bida, habang malalim ang kanyang iniisip. Marahil ito ay tiyak na ang isang tao na sinadya na itinatago sa kanila, at hinikayat ang pagpapautang sa sanlaan. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, dapat meron isang mahusay na taga-disenyo sa likod nito, at ang pangkat na nagmamay-ari ng Federal na Reserba, biglang nanglaki ang mata nito sa naisip, alam ko na, at ang may hawak ng may pinakamalaking taya, ay ang pamilyang Rothschild.